Hello, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa water elements ng Cancer, Scorpio, Pisces, Lola Baby, nagpapakilala. Isang likes, shares, at subscribes lang po. General po ito ha, hindi po ito personal. If you want a private reading, feel free to email Lola Baby. So tingnan natin ha, sa mga natitirang araw, linggo ng July. Yan ha, saan tayo dadalhin ng inyong energy. Yan. Begin to explore. Yan ha, kay. Yan. So, ibig sabihin nito, kung gusto nyo, meron kayong gustong puntahan, gawin, di ba? Yan, no? It's about time na. Okay? Huwag nyo nang paghintayin. Kailan nyo pa ito gagawin, di ba? Okay? Yan. So, correct your mistakes. Yan ha, natural lang yan. If you make a mistake, correct it, di ba? So it's a sign of humility, humbleness, and maturity if you correct your mistakes. Tune out distraction, okay? Kung ano ito, it's like sabihin na natin, huwag nyo entertainahin, okay? Huwag nyo itong bigyan ng tinatawag na puwang sa inyong puso, dibdib. Yan ha? Kung may nang iiyamot sa inyo, may nang bubuli sa inyo, may nang babash sa inyo, yan, ibig sabihin ito, huwag mong pasinin, okay? Yan, pasinin. Trust the divine plan. Palagi mong tinatawag na maniwala ka sa Diyos. Yan ha. Palagi kang magtiwala sa Diyos. Yan. Sa Diyos lang tayo humuhugot na lakas. So, gagamit tayo ng energy using tarot. First tarot, okay? Para sa mga mahal na Cancer, Scorpio, Pisces. So, narito ang tinatawag na the 10 of Pentacles. Yan. So, ibig sabihin, for some of you, yung tinatawag the outcome, success. May success, okay? Ano yan? Halimbawa, success sa pagpapapayat, success sa, anong tawag dito? Sa operation, maybe may mga ipinagawa kayo sa katawan nyo, aesthetics, di ba? Okay? Success, yan, no? Success sa trabaho, success sa negosyo, success sa pakikipagkaibigan, success sa pag-ibig, di ba? Yan. Kung ano man itong success na ito, okay? Meron kayong success sa buhay. Yan ha? So, narito yung tinatawag na the 8 of Pentacles. Yan ha? So, ibig sabihin nito yung tinatawag na it's about your leadership. It's like tinatawag hawak mo na, okay? Hawak mo na ang iyong baraha. Yan ha? It's like hawak mo na ang iyong freedom, okay? Dito, kumbaga dito ina-express ninyo, okay? Kung ano itong kaligayahang nararanasan ninyo. It's like more about harvesting ito, okay? Abundance, success, luck. Okay? So, narito ang tinatawag na the 9 of Swords. Yan ha? Okay. So, it's about the relationship ninyo. Okay? Yan. It's like, palibot kayo ng mga tao. It's like napaka-ingay. Diba? It's like sabihin na natin, ang bahay ninyo, puno ng mga kapitbahay, puno ng mga kapatid. Diba? Maari ito sa social media din. Diba? Very, very exhausting ang inyong tinatawag na, it's like, napakarami ninyong activities. Yun lang nakikita ko. Diba? It's like almost every day you are talking and talking. Maybe ito yung tinatawag na hanap buhay din ninyo. Okay? Yan, palibot kayo ng mga tao. Okay? So, nakikita naman dito maganda. It's like there is a good outcome. Okay? So, narito yung tinatawag na the page of cups. Yan, ha? Sino ito? Okay? It's like someone is coming back. Sino itong magbabalik sa buhay ninyo? Diba? Okay? There is someone coming back. Okay? Ibig sabihin nito may pangangailangan siya. Okay? So, tingnan natin ang ibang okay, tarot ha. Okay? Tingnan ko lang itong tinatawag the 10 of Pentacles. Yan. Ano yan? Yan na, meron po manifesting someone is coming ha. Ito yung tinatawag hindi naglalalayo sa inyo. Okay? Maari ito yung kapatid mo, pinsan mo, di ba? Sabihin natin kapamilya mo, mga tiyahin, kung sino man yan, di ba? Okay? So, ano na naman ito? Okay? Yan. Maganda ito. Okay? It's like tinatawag na bagong pagkakaabalahan. Yan, no? Meron na naman ditong bagong pagkakaabalahan. It's like, sabihin na natin,
activities o kaya kasayahan, di ba? With a group of people, di ba? Maari ito yung tinatawag na interaction, okay? Or tinatawag meron ditong, it's like kung halimbawa mga vloggers kayo, di ba? Magkakasama-sama uli kayo, di ba? So, nakikita din okay? It seems there is a success tagumpay. Meron din dito tinatawag na travel plan. Okay, may mga travel plan dito. Narito ha. So whatever is that, mukhang napakaganda. Kaya mukhang enjoy kayo sa company ng mga taong ito. Diba? It's like tinatawag na natagpuan mo rin, okay, yung mga taong doon sasaya ka. Okay? Maybe narito yung tinatawag din na, kasi ito yung tinatawag 10 of Pentacles, di ba? So, it's more about meron ditong pag-ibig. Yan ha, romance. It's like flirting, dating, di ba? Talking, yan ha, di ba? Yan o, kita dito. It's like merong darating, di ba? Arrival. Siguro ito yung arrival, may mga sasalubungin sa airport kasi narito yung tinatawag travel. So, ibig sabihin ito yung tinatawag, if it has something to do about marriage, di ba? Yan, dito, mukhang ito yung tinatawag na meron ditong ikakasal sa inyo, di ba? Yan, it's like tinatawag you're on the spotlights. It's like tinatawag na ang mga tao, they are nagpupunyagi para sa inyo. Okay? So, kung ano man ito ha, sa tinatawag na 2, 4, 6, 8, the 8 of Pentacles. Yan ha, okay? So, ibig sabihin, for some of you is yung meron ditong tagumpay. Yan ha. Meron ditong achievements. Yan ha, okay? So, maaaring ito tinatawag, you will receive a rewards, a diploma, a certificate, di ba? Palakpakan, yan. Kung ano man yan, di ba? It's like tinatawag, because the star has something to do about electricity, di ba? So, maaring it has something to do about gains. Merong gains, okay? Merong wins, yan, no? Kaya narito ang tinatawag na the 8 of Pentacles, okay? Maganda. It's like meron ditong achievement, fulfillment, graduation, di ba? So, maaaring merong graduation din, di ba? Maaaring mga anak, pamangkin, di ba? Mga kapatid, may graduation. Okay? It's like tinatawag, natapos na rin ang kanyang laban sa buhay. Okay? So, dito sa tinatawag na the 9 of Swords. Yan ha. Whatever is this, it's like tinatawag natapos din. Okay? Yan no? Marito napagtapos ang mga kapatid. Okay? Dito continuation, napagtapos, na-solve ang problema, di ba? Yan. So, whatever is that, it's like tinatawag merong gains, merong papasok, okay, na tinatawag na abundance, okay? So, meron ditong tinatawag na gipit, yan, kumbaga dito, ha? Kung sino man yan, ha? It's like tinatawag, siguro ito is merong inaalagaan, di ba? It's like they have burdens, yan, meron silang burdens, ha? Okay? So, siguro maaaring ito yung tinatawag na pupunta sa inyo, okay? Para humingi ng tulong. Yan, ha? Kumbaga dito, ang alam ko ito, hindi ito stranger sa inyo. Kilala nyo itong taong ito, ha? Okay? So, tingnan natin ang love, romance, or marriage. Yan. Tingnan natin ang the Ace of Wands, okay? Yan. So, meron dito ang tinatawag na the Page of Cups. Meron dito, yan, dating. It's like romance. It's like tinatawag face to face, di ba? Baka magme-meet sila in person. Okay? So, maaaring ito yung tinatawag, titingnan nila kung merong click, kung meron yung tinatawag na, anong tawag dito? Sparks between them, ha? Okay? Dahil ito'y sandali lang, ang tinitingnan ko lang ito. Dahil labas dito ang tinatawag na love, okay? Beauty, attractiveness, di ba? So, they will see if there is a spark between them. So, tingnan natin itong tinatawag na the star, okay? So, ibig sabihin itong the star na ito, meron ditong mga byuda, okay? Mga byuda ito, okay? Yan. So, ibig sabihin nito, maaaring sabihin na nating they are ready again, okay? They are ready to mingle, they are ready to tinatawag flirting, 'di ba? Yan dito, 'di ba? It's like tinatawag they have wala silang tinatawag na ano dito, okay?
wala silang mga sagutin. So, for some of you, nakikita ko rin dito, since this is the tinatawag na the star, the Uranus, okay? Oo, maaring siguro dito nagpapaalam siya sa asawa niya na gusto niyang mag-asawa uli, di ba? Pero lumabas din dito yung tinatawag na marriage. Ibig sabihin meron ditong mga byuda, di ba? It's like palagi nilang pinupuntahan, okay? Yung kanilang asawa. Either baka hindi na sila mag-aasawa din, di ba? It's like tinatawag na till death do us part, di ba? It's like tinatawag they are guided by their mga tinatawag na lumisan ng mga asawa, okay? So, tingnan natin ang the Ten of Cups. Yan, ha? Okay. So, narito ang tinatawag na the Ace, okay? The Ace of Cups to the Ten of Cups. Yan, ha? So, ibig sabihin nito, merong wealth, di ba? Meron dito ang tinatawag na it's like ito ang kanyang soul partner. Maring naghanap siya ng soul partner, 'di ba? So maaari ito tinatawag siya ang kanyang soul partner forever. Okay? So nakikita dito yung tinatawag na kaluwagan sa buhay. Yan, no? Kita mo, masaya yung mga bata. It's like, at the end of the tunnel, yan. It's like kaluwagan. Okay? Meron silang grasya. Itong family na ito is very, very blessed. It's like tinatawag na they have everything. Okay? Yan. They are enjoying their wealth, their life. Diba? Okay? So, tingnan natin itong the Five of Pentacles. Meron ditong nangungulila. Yan. It's like loveless. Yan, ha? Kaya pala dito narito. Okay? So, maaari ito sabihin na natin, baka ito hindi byudo, maaring ang asawa niya is injured, handicapped, maaring may sakit, di ba? So, kumbaga dito, nangangarap siya na it's like sana lumigaya din siya, kagaya ng mga swan, di ba? Okay? So, dahil meron dito, it's like meron ditong bulaklak, di ba? Pero so, ibig sabihin nito, maaari ito may asawa, nga lang tinatawag, hindi siya naging happy, okay? Maaring invalid, kasi dito siya sumunod sa tinatawag, the Five of Pentacles, di ba? Siguro naalagaan niya asawa niya dahil may sakit. So, ibig sabihin nito, hindi siya active sexually, yung kanyang kapartner. Kaya dito nakikita mo ang kanyang kalungkutan, okay? So, gagamit tayo ng ibang cards yan, ha? Para sa mga mahal na Cancer, Scorpio, Pisces. So, ibig sabihin nito, meron nangungulila, di ba? Maaari din naman sabihin natin baka byudo rin siya, di ba? Baka namatay ang asawa niya sa sakit, sa aksidente, di ba? O baka yung tinatawag yan, ha? Yan. It's like tinatawag na, yan, no? Na may edad na ito, okay? Pero nakikita mo yung pangungulila sa kanya, okay? So, meron ditong the Three of Wands. Yan, ha? So, the Three of Wands is more about tinatawag na what he is capable of. Yan, ha? Dito sa tinatawag na the Page of Cups. Yan. So, kita mo naman, di ba? It's like tinatawag, mahal niya ang trabaho niya. Mahal niya ang kanyang profesyon. Yan, ha? So, nakikita dito yung tinatawag na sincerity, responsible siya. Okay, it's like tinatawag dito na palaging, it's like pagka pumapasok siya, hindi mo siya makikitaan ng tinatawag na tinatamlay siya. Okay, lagi siyang on the go, palagi siyang inspired, para bagang siya is tinatawag, hindi napapagod. Di ba maganda attitude yan sa tinatawag the Three of Wands. Maganda attitude niya, especially pagdating sa trabaho. Okay? So, for some of you, it's meron ditong tinatawag na chariot. There is a movement, a travel. Okay? Maring dito meron ngang travel. Yan, ha? Dahil dito sa tinatawag na the chariot. Okay? So, ibig sabihin nito, maaring sabihin na nating maghahanap na ito ng kanyang tinatawag na pag-ibig, soulmate, okay? Oo. O baka ito'y lalayo para makalimot, di ba? Yan. Siguro humingi siya ng permiso sa asawa niya na hindi na niya ito mapupuntahan, di ba? It's like hindi na kita madadalaw sapagkat maari siya lilipat na ng bahay, lilipat na ng kumbaga tinatawag na gusto naman niyang lumigaya. It's like giving herself, okay? The freedom, maybe to love, okay? To enjoy. Yan, ha? Okay.
So, it's like humihingi lang siya ng permiso. Okay? Maarte byuda, byudo, di ba? It's like here, nakikita dito. Yan, no? It's like, gusto nilang enjoy naman yung buhay nila. Di ba? It's like, to have a freedom. So, meron dito tinatawag movement, ha? Okay? Whatever is this, dahil narito yung tinatawag na mga maraming pera sa likod. It's like there is a harvest, okay? A harvest, an action, kasi may action, okay? So, maaaring ito tinatawag pera mula abroad, mga asawa, baka uuwi, sasalubungin, kaya narito sa chariot. Maybe they will buy a new house, maybe they will, sabihin na natin, magpapagawa ng bahay, sasakyan, bibili ng bagong sasakyan, di ba? So, nakikita dito yung tinatawag happiness. Punong-puno sila ng saya. Okay? The page of, yan o, the Ace of Cups, yan ha. Dito sa tinatawag na strength. So, for some of you, nakikita dito, it's about your energy, it's about your health. Physically fit kayo. Okay? You're very, very physically fit. Yan ha. So, meron ditong tinatawag na the Ace of Swords. Yan o. It's like tinatawag dito na, yan o, it's like nag-shut off ang mundo nila. Okay? Nag-shut off. It's like bigo sila sa pag-ibig. Okay? Yan. So, nakikita dyan. Tinatawag na kabiguan niya sa pag-ibig. No? Yan. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na ayaw nila itong makita. Diba? Yung kanilang kabiguan. So, the Three of Wands, let's see again kung ano ito ha. So, tinatawag na the Page of Swords, okay? So, it's more about tinatawag na what he wants, okay? Yan, oh, okay. It's like meron ditong tinatawag na babalik sa pag-aaral. Yan ha, okay? So, maaari ito tinatawag babalik uli, halimbawa college or university. Yan ha, okay? So, ibig sabihin nito, siguro pumili na siya ng school na papasukan niya. Diba? Yan. So, maaaring dito, napili na niya kung anong course ang kanyang gustong pag-aralan. Okay? So, tingnan natin ang The Chariot. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na leveling up themselves. Okay? Gusto nila ma-level up din yung sarili nila. Somebody, sabihin naman, in the future, diba? Meron naman silang na-achieve. Diba? So, kung kaya dito, nakikita dito, it's about their determination. Di ba? Okay? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag from the past, di ba? It's like tinatawag, meron silang mga kamalian from the past. Maybe hindi sila nag-aral masyado from the past. Ngayon, na-realize na nila na kailangan, napaka-importante pala ng tinatawag education and they want to go back to school. Okay? Maaring dito yung tinatawag, baka naman ito hindi university, maybe crash course, di ba? Okay, whatever. So, for some of you, nakikita dito yung tinatawag na the Six of Pentacles, di ba? So, ano yung the Six of Pentacles na yan? It's about blooming. Blooming na blooming ang iba sa inyo. Nakikita dito, ha? Kasi meron ditong the Chariot. It's like tinatawag, masyadong upgraded ang inyong beauty. Maybe your passion, di ba? Your makeup, your hair, okay? Your body, yan. Very, very blooming. So, for some of you, ibig sabihin nito, yung tinatawag na maybe kayo ang breadwinner sa family, 'di ba? Maybe nagwo-work kayo as sa humanitarian, natulong kayo sa mga mahihirap, 'di ba? It's like you are in the spotlights, 'di ba? So, ayan ibig sabihin nito, because you are giving yourself to them, makakatanggap ka rin ng regalo. They want to give you something in return, 'di ba? So, ibig sabihin nito, mahal kayo ng mga bata kahit matatanda. It's like tinatawag dito, ikaw ang kapatid, ikaw ang kuya, ang ate, di ba? So, nakikita dito, nag-i-spark yan, no? Nag-glow ang inyong tinatawag na heart, di ba? So, ibig sabihin nito, napakabuti ng puso ninyo. Okay? Napakabait ninyo, especially sa mga mahihirap na tao. Okay? So, you made it. Ibig sabihin nito, your ambitions, your dreams, nagkaroon ng katotohanan. It's like sinasabi dito, it's about the strength, di ba? It's like, kaya ko ito, di ba? So, kumbaga dito, whatever is this na na-achieve mo, di ba? There is something in your life gusto mong ma-achieve. At ito, yung tinatawag na achieve mo. It's about your achievement. Kung kaya dito, you are thanking God, di ba? Yan.
Nagpapasalamat ka sa Diyos sa iyong achievements, whatever is that, okay? So, naririto yung tinatawag na the Eight of Swords, yan, okay? So, you are planning of living, okay? Dito nakikita sa tinatawag na the Six of Swords, yan na. You are planning of living your friends, your family. Hindi ko alam, ha? Okay? Kasi narito, okay? It's like tinatawag changing path, changing direction, okay? It's like meron kang gustong, may mga kasama ka, di ba? Maaring mag-abroad ka, di ba? Yaan. It's like, siguro ito'y, I don't know kung ikaw is magpapaalam. Kasi lumingon ka, okay? Siguro mamimiss mo sila once you go away. Or kung hindi man ikaw, yaan, somebody in your life will go away. Diba? Ibig sabihin nito yung tinatawag na they decided to leave you. Okay? Maaring anak mo, kapatid mo, asawa mo, I do not know. Kasi ito'y meron din itong kinalaman sa romance. Okay? Yan. So, maaaring asawa mo din, diba? Baka mag-abroad na sila, diba? It's like tinatawag, sige, babalikan na lang kita pagka nagkaroon ng success. It's more about, nakikita ko dito, is tinatawag na pagkakaperahan, diba? It's like a work, a short trip. There is a short trip, okay? If it is kayo, ibig sabihin, there is a short trip kasama ang halimbawa sabihin natin mga kapatid mo, mga pinsan mo, diba? Or tinatawag neighbors, friends, there's a short trip, okay? So, tingnan natin your angel's guide, okay? What's the message of your angel's guide? The Tree of Michael, diba? So, ibig sabihin nito, release the past. Yan, no? Diba? Okay? Yan. For some of you, kung halimbawa meron dito, yan, baway may mga masasakit na pangyayari sa buhay ninyo, traumatic, chaotic, diba? I-release na ninyo ito, ha? Yan, no? For some of you, especially, kung halimbawa tinatawag na hindi nagkaroon ng success sa inyong marriage, diba? Sa inyong love romance, i-release nyo na ito, ha? Yan, kaya ito, okay? It's like dito, tinatawag yan, no? Maaring kayo ito din, di ba? Okay? Yan. So, you will grow from this situation. Yan na, kaya dito lumabas ito, di ba? Yan, no? You will grow, okay? You see, kita mo yung lion, di ba? Okay? So, ibig sabihin nito, if you follow your five senses, your instinct, di ba? Ibig sabihin nito, you will become very, very determined. Okay? Para mag-grow ka lang. It's like tinatawag, grow, maturity, matured, di ba? Yan. So, there will be no more pain. Di ba? Okay. So, ano ito? Yan. Time heals all wounds. Okay? Yan. Whatever is this, ibig sabihin nito, yung tinatawag, release mo na yung past. Okay? Time heal all wounds. Yan, kaya dito nakikita. It's like tinatawag, forget na what happened to you in the past and you move on. Yan na, kaya ito narito. Okay? Sa tinatawag, the Tree of Michaels. Diba? It's like tinatawag na, okay? Gayahin mo ang tinatawag na, ano ka tawag doon? Yung gang caterpillar. Pagkatapos niyang mag-hibernate, yung tinatawag na dumating yung time na naging beautiful butterfly siya. Okay? Be like a caterpillar. Okay? So, kung kailangang umalis ka, di ba, you go. Kaya dito nakikita, di ba? Kita mo din. Yan, no? Yan, ha? Kita mo. Kaya dito nakikita movement. It's like tinatawag na kailangang lakasan mo ang loob mo, 'di ba? Yan, panindigan mo na. Okay? Panindigan mo na para makaalis ka sa tinatawag your past, 'di ba? Yan 'di ba? Release the past. Maybe for some of you, sabihin na natin may kapighatian, 'di ba? Baka namatay ang iyong asawa o kaya yung tinatawag na hindi mo pa matanggap ang pagkawala ng taong mahal na mahal mo, di ba? Maaaring ito tinatawag na alaala mo pa siya nung buhay siya, di ba? Maaaring ito sabi natin may sakit or na-aksidente or yung tinatawag handicap, di ba? Na kahit mahirap ka, ibig sabihin nito, kahit meron kang tinatawag na kabigatan,
noong kasama mo siya. Pero ito yung tinatawag, it reminds you. 'Di ba? Kaya dito meron tinatawag sementeryo, pumanaw na. Okay? Yan. So, whatever is this, 'di ba? It's like tinatawag na open yourself, 'di ba? Yan, no? Open yourself. Ibig sabihin nito, yung tinatawag na alisin mo na ang iyong tinatawag sarili sa pagkakatali do sa tinatawag chain, unchained yourself, di ba? At ibig sabihin nito, pagka you unchained yourself, you release everything, this is you will become. It's like tinatawag freedom. It's like your tinatawag ibon. Okay? You feel like a bird. Okay? Yan. Ibig sabihin nito, sasaya uli ang buhay mo. It's like sasabihin mo, naku po, sana pala noong ko pa ito naisip, di ba? Yan. So, this is what you will become, a new person. Okay? A very, very new person. Thank you very much.